Meron pa bang naniniwala sa mga survey na ito? Mukhang medyo tagilid na ang kanilang credibility. Sa tingin ko ay yung mga uto-uto na lang ang posibleng maniwala dito sa survey na to. The latest Pulse Asia survey showed that Vice President Sara Duterte scored the highest approval rating and trust ratings among the four highest public officials in the country. So siya daw ang may pinakamataas na approval and trust ratings. Yun lang. Sino ang may pakana ng survey na yan? Yun kasi yung katanungan di ba? Alam niyo naman, etong mga ganitong klaseng politiko, pag merong malaking issue na alanganin sila na posibleng ikabagsak ng kanilang credibility at ng kanilang pangalan, talagang lalabas at lalabas yung ganitong mga surveys. Okay. So dahil daw tumataas ang survey at siya ang may pinakamataas actually na approval and trust ratings, kaya daw yung mga vloggers na sumuporta kay BBM ngayon naman ay dumidikit kay Sara Duterte. At yun na nga, kinikriticize na nila yung dati nilang sinuportahan. Ito ay post ng isang solid na diehard or DDS. Sabi niya, this is the reason why the tons of vloggers changed their minds from worshipping Marcos to anti-Marcos. Sino ba yung mga yon? Kung titignan natin sa malalaking vloggers, naandyan si Maharlika, naandyan din si Sasot. Doon na lang sa dalawa halimbawa. Aminado sila kung gaano sila kasolid na supporter ng Uniteam at syempre ni BBM. Pero anong nangyari? Ayan. Okay? Ngayon po ay naging anti-Marcos na sila. Naging mga kritiko na ni Marcos Jr. At yun nga, alam natin na ang sinusuportahan or pabor naman sila ngayon kay Sara Duterte. 'Di ba? Bakit kaya? Katulad ng madalas kong sabihin, naging cycle na dito sa mga vloggers. Either DDS yan or mga pulahan. Na kung wala silang mahita doon sa isa, ay lilipat sa kabila. Ganun naman po ang nangyayari. So ito'y parang parinig na itong si Banat Bay kay Maharlika at kay Sasot. Kasi, di ba? Yun at yun Alam nila na mas may viewership ang mga Duterte at lumulubog na ang idolo nila. Kaya talunan bigla sa mga Duterte or nagtalunan, naglipatan daw bigla sa mga Duterte. Wow! Para kasing baliktad yung naiisip ko Sige, sino bang naniniwala? Ulitin natin sa approval and trust ratings na ito. O di ba? Baka posibleng ito ay pakana rin lang. Alright? Ng kampo ng mga Duterte. Now, yung sinasabi na naglilipatan, mukhang ang pinakadahilan talaga nun ay dahil nga walang nahita. Walang nakuha, hindi na ambunan ng grasya, hindi na bigyan ng pwesto sa gobyerno. Ito yung mga malalaking vloggers naman Pero yun nga, siguro doon sa mga maliliit na vloggers na supporters ng Uniteam, tapos biglang lumipat kay Sara Duterte, siguro nga iniisip nila na anyway, yun na yun yung isa ay patapos, yung isa ay papunta pa lang. Okay. Kaya dito sila ngayon. Dahil syempre, nag-iisip din yung mga yan ng pangmatagalang pamamalagi sa social media. So yun. Ganun naman ang sistema nila. Pero ang maganda kasi, kung titignan niyo po, yung mga vloggers na camping, tinatawag nilang mga pinklawan na mga nasa social media. O di ba? Hindi naman yan nagbabago. Camping forever. Pero etong dalawang ito, yung mga vloggers sa halimbawa na pulahan, abay, kamukat-mukat mo, supporting Duterte na. Tapos yung mga DDS, kamukat-mukat mo rin, supporting Marcos na. Ganyan sila 'di ba? So ibig sabihin, walang matinong pag-iisip. Walang prinsipyo. Walang matinong decision din. Kaya, balimbing ang tawag sa kanila.
'Di ba? Parinig ito eh. Doon kay Maharlika at kay Saso, tumbok na tumbok. 'Di ba? Good luck.